Ako nga po pala si Brother Dens, no, ang inyong lingkod sa Mr. Curious Catholic, na magbibigay po ngayon ng topic no, patungkol po sa how did the enemy get in? So mahalaga po na tukuyin din natin, alamin din natin yung mga pagkakataon o kung yung mga dahilan kung paano nakapasok yung Diablo or paano siya nakamanifest sa ating buhay. So aside po sa kung paano natin i-protect ang ating sarili, paano natin labanan ng Diablo, dapat rin natin tukuyin kung ano yung mga causes kung paano siya nakamanifest no? Or paano siya nakapasok sa ating buhay. So ngayong gabi po no, ay alamin natin ito at sana po ibuksan natin ang ating isipan. No? Saan po natin ang ating puso na tanggapin po ang mga katuruan na marinig natin dahil ito po ay hindi lang naman para sa atin, ito po ay para sa inyo rin at sa inyong pamilya. So bago po tayo magsimula, of course, mahalaga no na ating hingin muna sa ating Panginoon ang proteksyon. So we will use no the book of Father Sikia for prayer of protection to our Lord Jesus Christ. So sabayan niyo po ako kung alam niyo pong panalangin na ito. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we ask you to protect our family, all of us here in Punto por Punto, and those who are watching in live streaming. Protect us from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, we declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, we decommission you in the name of Jesus Christ, and we send you to Jesus to deal with us, He will. Then Lord, we ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, ayan, no? Again, mapagpalang oras po ulit. So, napaka-importante po no, ang topic natin ngayong gabi. Although madalas na natin itong narinig sa mga katanungan ng mga kapatid natin no, patungkol po sa mga manifestations no, ng Diablo sa kanilang buhay, sa mga atake ng Diablo sa kanilang buhay. Now, ngayong gabi, we will discuss no, the general perspective, no, what's all about this topic, no, to how the enemy get in no, into our life. So, baka isa rin po ito sa mga experiences ninyo. Paki-comment na lang po no, sa comment section ng inyong mga experiences pagdating po sa mga spiritual attacks. Now, para maiwasan po natin yung mga atake na iyan, mahalaga na matukoy natin kung ano ba yung mga dahilan, paano siya nakaka-atake sa ating buhay or paano siya nakapasok sa ating buhay. Now, mahalaga rin po no, sa ating pamilya, lalong-lalo na po sa mga magulang na may authority talaga pagdating sa kanilang pamilya, mahalaga na maproteksyonan no, ang pamilya hindi lamang sa mga physical na aspeto, hindi lamang sa mga ibang bagay, mahalaga rin na maproteksyonan po natin ang ating pamilya pagdating po sa ating spiritual life. Now, isa po talaga sa mga dapat nating alamin kung paano ito maiiwasan ang mga atake na ito at kung paano talaga ito mapigilan. No? Now, meron po tayong tatlong dahilan kung paanong nakapasok ang Diablo sa ating buhay. So kung may mga ballpen at papel po kayo dyan, no, paki-take note ito at tandaan po natin at ituro din po natin sa iba yung mga narinig natin na ito upang of course maging warning din sa kanila at maiwasan din ang ganitong mga gawain upang hindi na tayo, no, sila, ang ating pamilya at atakihin ng ating kalaban. Now una, of course, how did the enemy get into our life? Because number one, we invited the enemy in. Tayo rin po mismo kasi yung nag-invite no, sa enemy. So may mga, so maganda na tanungin po natin yung ating sarili, do we invite the enemy in? No? May mga aspeto ba sa iyong buhay na minsan nagsabi ka na, hey, Satan, no, come into our life. No? I think wala pong may mga nagsasabi niya. No? Dahil alam po natin talaga kung sino si Satan, kung sino ang Diablo. Ngunit may mga pagkakataon, may mga gawain, may mga bagay at paniniwala na akala natin okay lang. No? Pero ito pala yung mga dahilan bakit in-invite natin yung ating kalaban. So una po yan, i-take down po natin. I-discuss po natin yan mamaya. No? Pangalawa, how did the enemy get into our life? Dahil ang pangalawang rason, the enemy was sent against us. Tandaan po natin ito, ang Diablo ay pwede ring ipadala po sa atin. No? Kahit nasabihin natin na, totally disconnected ako no, sa mga gawain na hindi maka-Diyos. No? Pero tandaan po natin, pwede rin ipadala yung Diablo sa ating buhay. So, we will discuss that no, later. At punta muna tayo sa pangatlong dahilan. How did the enemy get into our life? Because we sought to join the enemy. So, tayo na mismo minsan ang talagang pumili na sa Diablo no, na maging parte ng ating buhay. So, isa-isahin po natin yung mga bagay na ito. Again, sa bagay na ito, kung paano nakapasok ang Diablo sa ating buhay, tatlong mahahalagang rason lamang ang dapat nating tandaan. Again, the number one, no, we invite the enemy in. No? Sa paanong paraan kaya na iniimbita po natin ang Diablo sa ating buhay? Of course, number one yan, is by way of occult. I know, familiar na po kayo sa tinatawag nating occult. Again, anything that is hidden ay matatawag nating occult at matatawag natin na hindi sa Diyos. No? Dahil ang para sa Diyos talagang ipinapakita. No? Dahil ang para sa Diyos ay talagang hindi ikinakahiya. Now, kasi isa rin po sa mga
character ng Diablo ay talagang nagtatago. So alam po natin yan sa mga talks ni Father Sikia na alam natin that the devil don't want to be discovered. So kaya nagtatago yan, no? Now, ano-ano kaya itong mga occult na ito? Tukuyin po natin. Of course, meron tayong acronym dyan, no? Meron tayong tinatawag na PPP-TV, no? Para mas madali nating tandaan. First P, ito yung tinatawag natin na people. Okay? So again, we're referring to occult people. Isa rin po kasi sa mga dahilan na ini-invite natin ang Diablo na pumasok sa ating buhay sa pamamagitan po ng paglapit sa mga occult people na ito. Now, sino-sino kaya ito? Una, of course, again, albularyo, no? Itong mga taong na ito ay talagang common na po, no? Sa probinsya. Lalong-lalo na kapag nakaramdam ng sakit, yung mga tao ay talagang isa sa mga nilalapitan nila ang albularyo, no? So when we say albularyo, a faith healer or a traditional folk healer, isa ito sa mga nilalapitan upang magpagaling. So ang albularyo is isa sa mga nilalapitan natin. So again, tinatawag natin silang occult people. Iniimbita natin ang Diablo sa pamamagitan ng paglapit sa mga taong ito, no? Pangalawa, mga mangkukulam. Yan. When we say mangkukulam, we're referring to a Filipino or Tagalog version of witch or sorcerer who does kulam and recites spells and mixes potions. He also uses the equivalent of the voodoo doll. So ito yung mga taong gumagamit ng voodoo doll upang padalhan, no, ng sakit yung isang tao, no, na gustong kulamin ng kanyang kalaban. So sa paglapit natin sa mga taong ito, ini-invite rin natin ang Diablo na mag-manifest sa ating buhay. Ano pang halimbawa ng occult people? Espiritista. So ito yung mga taong specialization, no, in communicating with the spirits of the departed. Okay? So minsan kasi may mga tao na gusto nilang kausapin ang kanilang mga yumao, so lumalapit sila sa mga espiritista, no? So tinatanong kung saan ba yung nakatago yung baul ni tatay, no, ng kayamanan. Isa sa mga paraan nila is lumapit sa mga taong ito upang tawagin yung kaluluwa ng kanilang yumao. Again, hindi naman kaluluwa ng yumao, no, yung kanilang tinatawag, kundi ayon po yan sa mga pagtuturo din ng ating mga gurus pagdating po sa spiritual warfare, like Father Sikia, sila yung mga demonyong nag-aanyong mga espiritu lamang. So again, very dangerous po yan. So isa rin sa mga nagiging dahilan na ini-invite natin ang Diablo sa ating buhay ay sa paglapit din sa mga taong ito. Sunod, ano pa? Mga mambabarang, no? Ito yung mga tinatawag natin na mga sorcerer na expert naman pagdating po sa mga pagpapadala ng mga insekto sa isang tao. Okay? So minsan kikita po natin yan sa mga videos ni Father Darwin, yung mga dinideliverance niya ay may mga lumalabas na mga insekto sa katawan. So isa po yan. Pinapadalhan ka ng mga insekto na yan, of course, upang magkaroon ka ng sakit na mararamdaman sa iyong katawan. Again, sa paglapit din sa mga taong ito, ay atin ring ini-invite ang Diablo, no, na maging parte ng ating buhay. So best friend na kayo, no? Dahil sa mambabarang ay talagang nasa Diablo dahil nagpapadala ng sakit, no, sa ibang tao. Ano pa? Mga mangtatawas, ayan, no? Sila yung mga taong gumagamit ng tawas sa paraang pagtatawas. Sila rin yung mga nilalapitan ng iba upang mag-interpret, no, ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Like for example, gusto mong malaman kung sino yung kabit, no, ng iyong misis. Isa sa mga nilalapitan ng madalas, no, ng iba ay itong mga mangtatawas. Okay? So again, sa paglapit din sa mga taong ito ay in-invite po natin yung Diablo, no? Sunod, mga manghuhula. Madalas yung iba, gusto lamang talagang malaman kung ano yung mangyayari sa kanilang future, kung kaya sila'y lumalapit sa mga manghuhula. Again, ito'y hindi makadiyos, no? Dahil isa talaga sa mga ipinagbabawal ng Diyos simula pa sa Old Testament ay yung mga nagsasagawa ng mga tinatawag nating divination, no? Yung mga panghuhula. And of course, sa ating katikismo ay talagang bawal yan, no? Dapat nating iwasan itong mga taong ito, although advantage para sa iyo na malaman yung future mo, pero hindi accurate according po sa kay Father Sikia, dahil walang sino mang nakakaalam ng iyong future maliban sa Diyos. Hindi naman gagawin ng Diyos na sabihan ka ng iyong future na dahil of course mawawalan ka ng pananampalataya sa Kanya. So yung mga manghuhula ay may mga spirit guides din upang tumulong sa kanila na hulaan yung future ng isang tao. Ngunit again, no, very clear ang tinuturo po sa atin ng mga gurus natin sa spiritual warfare na alam lamang ng Diablo ang iyong nakaraan, ang iyong present, pero yung future mo ay hindi niya na alam. So kung kaya, gumagawa lamang ito ng mga posibilidad na akala mo'y totoo, ngunit hindi talaga accurate na mangyayari sa iyong buhay. Ano pa? Sa paglapit din natin sa mga feng shui experts, isa rin sila sa mga tinatawag natin occult people, no? Na talagang nagre-rely ng kanilang kasaganaan sa buhay sa pamamagitan ng swerte. Kung kaya, iniingganyo kayo na bumili ng mga ganitong bagay, no, ng mga gems, kagaya niyan, na kanilang tinitinda upang magkaroon ng swerte sa iyong buhay. So again, hindi ito galing sa Diyos, kung kaya dapat nating iwasan, no? So isa rin sa mga dahilan kung bakit naiimbita natin ang Diablo sa ating buhay ay dahil din sa paglapit sa mga taong ito.
ito. Ano pa? Yung mga manggayuma. So sa mga tao na nais makuha ang isang tao na hindi naman sila gusto, ay ginagamitan nila ng mga gayuman. Isa ito sa mga ipinagbabawal talaga ng ating simbahan and very contrary no, sa kagustuhan ng ating Panginoon. So kung kaya sa paglapit din sa mga taong ito, ay ini-invite din po natin yung dyablo na mag-manifest sa ating buhay. Sunod, yung mga babaylan. Sila yung tinatawag nating mga general doctors sa probinsya dahil kahit anong sakit na pwede nyong ilapit sa kanila ay kaya nilang gamutin, no? Kung ano man yung mga pangangailangan ninyo. So again, ay yung mga kapangyarihan nila ay hindi galing sa Diyos, kaya very dangerous na tumangkilik sa mga taong ito. So isa rin sa mga nagiging dahilan na iniimbita natin ang dyablo dahil din po sa paglapit sa mga taong ito. Okay? Yung next P, places. Naiimbita rin natin ang dyablo sa pamamagitan ng pagpunta natin sa mga lugar na ito or gumagawa ng mga orasyon or mga activities na nakakapag-inganyo sa mga dyablo na mag-manifest sa iyong buhay. So anong mga lugar ito? No? Meron tayong tinatawag ng mga haunted houses. Kapag alam natin ang isang lugar ay isang haunted houses at pinamamahayan na ng mga maligno, no, ng mga espiritu, ay huwag na nating subukang pumunta dahil alam natin na gagambalain lamang tayo dyan. No? Delikado kapag hindi tayo protected, ay pwede talaga tayong gambalain ng mga elemento dito. So yung iba kasi ay talagang intention na pumunta sa mga lugar na ito at gumagawa ng mga activities like ng mga spirit class upang makausap yung mga espiritu na nananahan dyan no, sa isang lugar na yan. So that is very, very dangerous. No? Ang iba na ay talagang nag-ghost hunting. So napakadelikado po yan. No? Sunod yung mga lugar na maraming namatay. No? Hindi yung sementeryo yung tinutukoy natin dito. Yung mga lugar na napag-iwanan na, ngunit yung lugar na ito ay may history. Naging himlayan ng mga labi. No? Like for example, ng mga namatay noong World War, isa rin ito sa mga masasabi nating mga infested na lugar dahil kung saan ang maraming mga namatay ay doon din na-attract yung mga dyablo na manirahan or manatili dyan. Like for example, marami kasi mga lugar na pinapatayuan din ng mga eskwelahan. So kung kaya yung mga eskwelahan ay nagiging infested nang dahil po sa ang history ng lugar na yan ay naging libingan no, noong unang panahon. Ayan, so pamamagitan din ng pagpunta sa mga lugar na ito ay na-invite natin yung dyablo na mag-manifest sa ating buhay. No? Lalong-lalo na very open ka or very psychic ka. Okay? Ano pa? Yung mga torture sites, no? Kapag yung isang kwarto ay ginawang torture sites, ay very dangerous yan dahil na-attract yung mga dyablo na manirahan dyan. Kung kaya hindi na rin nakapagtataka na kapag may mga taong open, nakapunta sa isang lugar na nagkakaroon sila ng mga attacks sa kanilang buhay. So ano pa mga occult places? Itong tinatawag natin na house of prostitution. Kapag yung isang kwarto or ang isang bahay ay may history na ginawang prostitution house or maraming mga kasalanan na ginawa sa isang bahay na yan, ay isa rin po yan sa mga nagiging attraction ng dyablo na manirahan sa lugar na yan. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na nagiging infested ang lugar na yan at kapag ikaw ay pag ikaw ay open or very psychic na napunta sa lugar na iyan, ay nagkakaroon ka ng mga atake mula sa mga elemento na nakatira dyan. No? So ano pa? Mga lugar like itong tinatawag natin ng mga enchanted mountains. Like for example, yung madalas na pinupuntahan ng mga albularyo no, during Good Friday upang mag-recharge sa lugar na yan. Maraming elemento na nakatira dyan. Dahil hindi naman talaga enchanted mountain yan. Dahil yan ay infested mountain. So napakadelikado na kapag ang isang tao ay open, very psychic, na pumunta sa lugar na yan, ay nagkakaroon din tayo ng mga atake. No? Isa rin sa mga nagiging dahilan na ina-atake rin tayo. Okay? Ano pa? Itong tinatawag natin ng mga drug trade area. No? Kapag yung isang kwarto o ang isang bahay ay ginawang factory ng droga, kung saan din gumagamit ng droga or nagtutulak ng droga, isa rin po yan sa mga attractions ng dyablo dahil kung saan ay yung kasalanan, doon na-attract yung dyablo upang manahan sa isang lugar na yan. So kapag, again, open ka, pumunta ka sa lugar na ito, ay nagkakaroon ka ng mga atake mula sa mga dyablo na ito. Ano pa? Yung mga suicide sites. Yung mga lugar kung saan nagkaroon ng suicide, yung spirit of suicide ay nananatili sa lugar na iyan. So napakadelikado rin na kapag ikaw ay psychic at pumunta ka sa lugar na ito, like for example sa kwarto na ito at natulog ka dito, minsan nakakaramdam yung tao ng mga atake na like for example may mga bumubulong na sa kanya na mag-suicide ka na. Well, dahil po yan sa spirit of suicide na nananatili sa lugar na iyan. So delikado rin no, na mapuntahan yung mga lugar na ito. Ano pa? Mga enchanted tree. Ayan,
marami din yan, no? Minsan yung mga tinatawag natin dito sa amin, tawag namin yung puno na lunok, napakamasukal, at yung mga ugat niya ay parang kurtina na nakapalibot sa kanyang puno. Matatawag rin ng iba na enchanted tree, no? Talagang may nananahan. Again, hindi yan enchanted but infested tree. Nagiging infested siya kasi isa rin po sa mga madalas, no, na tinitirahan ng mga elemento ay yung mga puno na katulad nito, no, or mga puno na malapit sa river, no. That's according po sa kay Father Sikia. Ano pa yung mga lugar na mga enchanted rivers or sea? Okay, kapag alam po natin na ito yung river na yan ay protected ng mga natives, no, sa lugar na iyan dahil po sa kanilang paniniwala na may mga diwata dyan. Again, iwasan na rin po natin yung mga lugar na yan dahil baka magkaroon po tayo ng mga masasamang karanasan. Dahil baka open po tayo sa ating sarili at magkaroon po tayo ng mga attacks mula sa mga elementals na ito. Right? So punta po tayo sa next P. Ito yung mga tinatawag natin ng mga occult practices. Pwede rin natin i-invite ang Diablo sa pamamagitan po ng pagsagawa ng mga practices na ito. Ano po yung mga practices na ito? Halimbawa, of course, yung padugo, no? Madalas po yan na paniniwala ng mga kapatid natin na upang hindi ka gambalain ng mga Diablo no, sa iyong pamamahay or during sa construction ng iyong bahay ay wala nang may dadanak na dugo. So kailangan na magdanak ng dugo, no, sa dugo ng manok. So isa po yan sa mga paniniwala. No, again, very dangerous po yan dahil isa po yan sa mga pagan rituals at ang blood ay very attractive po yan sa mga Diablo, no? Dahil nagkakaroon po ng contract, no, between the devil at sa lugar na iyan. So kapag binigyan nyo ng authority ang Diablo na manatili sa lugar na iyan sa pamamagitan po ng padugo, then magkakaroon talaga ng mga manifestation, no, sa iyong buhay, no, sa iyong pamamahay. Kung kaya, nagiging infested ang bahay ng isang tao. Okay? Ano pa? Yung tinatawag natin na pabatak, no? Minsan, pagkatapos mabinyagan yung bata, ay dinadala po natin sa mga albularyo upang pabatakan, no? So, yung pabatak, again, is also an occult ritual. Kinoconcentrate yung bata sa mga spirits. So, again, napakadelikado po yan dahil binibigyan po natin ng authority yung mga espiritu na mag-manifest sa buhay ng bata na yan. So, kung kaya yung mga bata, habang lumalaki sila, ay nagkakaroon sila ng mga hidden friends. Yung mga kalaro nila na hindi natin nakikita, ngunit sila lamang yung nakakita. So, napakadelikado dahil yung mga bata, again, no, according to Father Sikia, is very psychic. Kaya madali talaga silang kapitan, no, ng mga manifestation na ito. Lalong-lalo na kapag in-undergo mo pa siya sa tinatawag nating pabatak. Ano pa? Yung blood mark, no, on the forehead. Kasi madalas, yung mga kapatid natin sa kanilang anak, no, during birthday, ay talagang kinocross ang kanilang mga forehead ng dugo. Tama po ba yan? Again, hindi po yan kagawian ng ating simbahan. At yung dugo, again, sinasabi po natin, is very concentrated at attractive, no, sa mga Diablo. So kung kaya, yung bata, no, kapag ginagawa ng blood mark on the forehead, ay habang lumalaki ito, ay na-open up yung kanyang third eye. So isa rin po ito sa mga nagiging rason na nabubuksan yung third eye ng bata. Kung kaya, nagkakaroon na siya ng mga interactions, no, sa mga spirit world. Right? So again, sunod. Occult things. Isa rin po sa mga dahilan na invite mo natin ng Diablo na pumasok sa ating buhay ay sa pamamagitan po ng paggamit ng mga bagay na ito. So ano po yung mga bagay na ito? Una, yung mga amulets, no? Ayan. So again, kapag hindi po yan recognized ng simbahan, yung mga ginagamit natin ng mga amulets na iyan, pampaswerte, no, proteksyon, wagkos-wagkos na ginagamit ninyo or mga pinapakabit ninyo sa inyong bahay or sa inyong katawan, very dangerous po yan, no? Lalong-lalo kapag iyan ay galing sa mga albularyo, no, or sa mga nagtitinda lamang diyan sa tabi na hindi natin alam kung anong mga orasyon ang ginagamit nila diyan. So very dangerous din na kapag tayo nakasuot nito, binibigyan po natin ng authority yung Diablo na mag-manifest sa ating buhay, na atakihin po tayo. So katulad nito, meron tayong mga halimbawa dito, yan, mga pinapakabit natin, no, sa ating pintuan. Ayan, yung mga devil's eye, may mga Buddha pa tayo na ginagamit yan, na mga amulets. Again, hindi po yan paniniwala ng simbahan, hindi po yan katuruan ng simbahan. Kapag tayo gumagamit ng mga bagay na ito na hindi sa simbahan, alam na po natin na ito'y gamit ay nagkakaroon po ng attraction mula sa mga espiritu. Alright? Yung mga Carmen na ginagamit ng iba, madalas pong pinapasuot sa kanilang mga bata. Instead of using the Saint Benedict medal, isinusuot po natin sa mga anak natin yung mga Carmen na ito, no? Yung mga kwintas na may mga pangil, magnets, etc. So very dangerous po yan dahil hindi naman po yan galing sa simbahan. So kung kaya ito ay tinatawag natin ng mga infested object. Right? Galing sa mga Chinese na pampaswerte na ikinakabit po natin sa ating bahay, no? Feng Shui objects, very dangerous po yan, no? May mga lana,
Ano pa, mga ngipin ng kalabaw, buntot page, or 10 sagradong kahoy na sinasabi nila. Yan, may mga talisman pa tayong ginagamit, pampaswerte, proteksyon sa ating sarili daw. Again, hindi po yan proteksyon at binibigyan lang natin ng authority yung diablo na mag-manifest sa ating buhay. So, very dangerous po yan, mga diamante. At ito, madalas yung luya ginagamit din natin na upang proteksyon. Kapag pumasok tayo sa isang masukal na lugar, ay nagbabaon po tayo ng mga luya or pinapabaon po tayo ng ating mga magulang ng luya upang hindi po tayo matuyaw sa aming term or hindi po tayo matake ng mga elementals na ating madadaanan. Or itong mga figurine, madalas po ito sa mga cases natin na pinupuntahan sa mga infested houses. Kung kaya nagiging infested ang isang bahay ay dahil din sa maraming mga figurines na ginagamit na hindi sa simbahan. Yung mga lucky cat, mga objects na galing sa Egypt na may mga naka-engrave na kanilang mga gods. So very dangerous po yan. Yung mga elepante na nakataas yung ilong. Again, yung tinatawag nilang Ganesha God. So very dangerous po yan dahil hindi po yan nag-attract ng swerte sa iyong buhay pero nag-attract po yan ng mga espiritu na hindi galing sa Diyos. May mga anito pa minsan ang iba na ginagamit sa kanilang bahay. Or yan, yung mga sungay ng kalabaw or itong mga images ng mga duwendes. Kapag meron po tayo niyan, malaki po ang posibilidad na magiging infested ang inyong bahay. Lalong-lalo na itong si Buddha, dahil hindi naman po tayo Buddhist upang maniwala po sa kay Buddha. So kapag meron po tayo nito ng mga images at hinahalo po natin sa mga images ng simbahan, malaking kasalanan din po yan yung tinatawag natin na syncretism na pinaghahalo po natin ang dalawang relihiyon. Kung kaya ito ay mortal sin talaga sa paningin ng ating Panginoon against sa first commandments. Yung Ganesha, yung palakang may coin sa bibig, yung isda na pampaswerte, very dangerous po yan. Or yung mga imahe ng dragon. Dahil pwede rin po yan na magiging attraction ng diablo na manirahan sa object na yan. Yung mga Santo Niño palaboy na ginagawa ng iba na pampaswerte din. So very dangerous po yan dahil again, pinaghahalo po natin yung paniniwala ng simbahan at saka paniniwala ng ibang relihiyon kung kaya nagkakasala po tayo sa Diyos sa first commandment. Or itong mga antik na bagay. Ang iba mahilig po mag-collect ng mga antik. Napakadelikado din po yan dahil hindi po natin alam yung history ng bagay na iyan kung kaya baka ito'y nagiging infested na object na rin at pwede rin magiging rason na pwede tayong atakihin ng diablo dahil ito'y pinapasok po natin sa ating bahay. Para sure po tayo ay pa-bless po natin ito sa ating mga pari. Sunod, letter B, ito yung tinatawag natin na occult beliefs. Marami kasi sa atin ang may mga paniniwala pa na ganito kung kaya hindi nagiging buo yung ating paniniwala sa Diyos dahil pinaghahalo po natin yung mga paniniwala na ito na hindi naman talaga itinuturo ng simbahan. Katulad ng yung mga superstitious beliefs. Klaro pong itinuturo ng ating katekismo na kapag tayo ay tumatangkilik sa mga paniniwala na ito ay nakakasira rin ito sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano yung mga halimbawa ng superstitious beliefs? Yung tabi-tabi po, na madalas ginagawa natin na kapag pumasok po tayo sa isang masukal na gubat ay nagsasabi pa tayong tabi-tabi po. So wag po natin gawin yan dahil sabi nga po ni Father Sikia, nire-recognize po natin yung presensya ng mga elemento sa lugar na yan kung kaya nagkakaroon na kayo ng interaction. So ibig sabihin nun, pwede na yung elemento or yung diablo mag-manifest sa iyong buhay. O ano pa, yung paniniwala natin sa sukob na hindi pwedeng magsabay dalawang magkapatid na ikasal sa isang taon. And that is also against on the teachings of the Catholic Church. Mas ikatutuwa pa ng Diyos na magsabay kayong ikasal kaysa sa magsama yung dalawa na hindi kasal. Yung mga paniniwala natin during New Year, na kailangan magsuot ka ng mga polka dots na damit, mag-collect ka ng mga 12 fruits, or kailangan punuin mo yung wallet mo ng pera. Okay rin naman yon kung meron kang pera. Yung mga pampaswerte pa na ginagamit natin during New Year. Talagang mali po yan at walang kabuluhan. Marami rin po tayong mga paniniwala or superstitious beliefs sa mga lamay. Ang pag-o-offer ng mga pagkain sa mga patay, yung pagpag, yung hindi mo pwedeng ihatid yung mga bisita mo sa labas kapag nasa burol. Again, hindi po yan katuruan ng ating simbahan. So ayan, again, number 1, in-invite po natin yung diablo sa pamamagitan po ng occult people, occult places, occult practices, occult things, and occult beliefs. So take note po natin yan at tingnan po natin kung baka meron po tayo sa ating bahay or meron pa tayong mga paniniwala na katulad nito, dapat tigilan na po natin at kailangan na po nating i-confess at i-renounce po yan sa harap ng Blessed Sacrament. Okay, punta na po tayo sa pangalawa. Minsan nakakapasok yung diablo sa ating buhay dahil mismo yung diablo ay pinapadala po sa atin. That's number 2. Sa pamagitan po ng
through witchcraft. Kapag mayroon kang kalaban at gusto kang saktan, gusto kang paghigantihan, minsan lumalapit sila sa mga mangkukulam, no, sa mga mambabarang upang padalhan ka ng sakit, padalhan ka ng karamdaman. So yan kapag hindi ka protected din. Pwede rin ipadala sa iyo ang diablo through evil eyes. Ano po yung evil eyes? Common po yan na maririnig natin, yung usog. Kapag nausog yung isang tao, madalas na ginagawa ng iba, naisip nyo rin po yan, ilalagyan ng laway, no, yung tiyan upang hindi na sumakit. Ayan, so very wrong po yan. Kaya minsan nagsasabi rin po tayo na pera usog, para hindi kayo mausog. So again, naipapadala rin po ang diablo na sa pamamagitan nito. Sunod, curses, no, or sumpa. Naipapadala rin sa iyo ang diablo sa pamamagitan ng sumpa. Kapag mayroon kang kalaban, pwede ka talagang padalahan ng sumpa. So ayan, according nga po kay Father Amort, curses become double, faster, tougher, and worse when performed on family members. So kung kaya iwasan po natin na magbigkas ng mga salita na nasumpa, no, sa ating family members dahil talagang napakabigat po yan. Lalong-lalo na kapag yung family members mo ay open din, no, or very psychic. So very dangerous po yan na gawin po ng mga kapatid natin. Okay? Pwede rin ipadala sa iyo ang diablo sa pamamagitan po ng spells, no, or gayuma. Okay? So yung isang tao ay hindi mo naman gusto, ngunit bigla mo nang gustuhan dahil sa meron siyang pinainom sa iyo or pinaamoy sa iyo, so kung kaya nabago yung pananaw mo para sa kanya or nagustuhan mo na siya. So yung gayuma, according nga po kay Father Sikia, ay nagiging permanent na siya kapag nagkakaroon na ng sexual intercourse. Ayan, mag-ingat rin po tayo sa mga bagay na ito. So itong mga sumpa, no, mga witchcraft, mga curses, ay pwede po tayong tablan kapag open ang ating sarili. Ngunit meron po tayong paraan, no, para maprotektahan po ang ating sarili. According nga po sa kay Father Amort, kapag yung isang tao ay protected ng confession at saka ng Eucharist, tao na ito ay hindi matatabla ng mga curses and spells. At ano ang mangyayari sa mga spells or mga sumpa na ipinapadala sa iyo? Ito'y babalik sa nagpadala sa iyo. That curse will boomerang to the person who sends you a curse. So kung kaya, ugaliin po natin na lumapit sa Sacrament of Confession at saka mag-receive po ng Holy Eucharist upang mapanatili po natin ang ating sarili na protected sa ganitong mga atake. Okay, doon na tayo sa pangatlong rason, membership, no? Sometimes marami po sa atin na nagkakaroon ng talaga ng manifestation yung diablo sa ating buhay dahil tayo na rin mismo yung nag-imbita sa kanya or pumili na pumanig sa kanya. We sought to join the enemy through subjugation. No? Like for example, meron tayong tinatawag na Satanic Church na yung iba ay talagang pinipili na, no, si Satan, no, na kanilang Diyos. Sila na rin mismo yung pumanig, no, sa kalaban ng Diyos. Right? Ano pa, yung mga kapatid natin na talagang namumuhay, no, sa kasalanan, na namamatay na talaga yung kanilang mga konsensya, isa rin po yan sa nagiging dahilan na tayo'y pumili na talaga na pumanig, no, sa ating kalaban. Napakaklaro po, no, ang kautusan ng ating Panginoon, simula pa po noong panahon ng Exodo na sinabi ng Diyos, "You shall have no other gods before me." Kung kaya, kapag tayo ay may mga paniniwala, no, na katulad ng mga binanggit natin, hindi talaga natin lubusan na papanatili, no, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil minsan ay hinahaluan pa natin ng ibang pananampalataya. Kung kaya ito'y nagiging mortal sin dahil ito'y tinatawag nating syncretism. Klaro po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, "You shall have no other gods." At ang itinuturo ng ating simbahan, all forms of divination are to be rejected. Hindi lang po partial, no, pero lahat ng mga forms na hindi sa Diyos ay dapat nating itakwil at dapat nating alisin sa ating buhay. Okay? So maybe yung iba magsasabi na, ako hindi ko naman ini-invite yung diablo, no, sa pamamagitan ng paglapit sa mga occult people, sa mga pagpunta sa mga occult places, o kung kaya wala naman nagpapadala ng mga curses or mga sumpat kasi wala naman akong mga kalaban. Kaya hindi naman ako nagiging member ng mga satanic churches na ito or hindi naman ako namumuhay sa kasalanan. Kung kaya masasabi ko ng aking sarili na I'm free of these spiritual attacks. Okay, so ito rin po ang magiging tanong natin dyan. Are you sure about that? Okay, so maybe free tayo sa tatlong halimbawa na iyon na binanggit natin kanina. Ngunit may mga sinyalis din na ang diablo ay nasa sa ating buhay dahil sa mga pangyayari na ito or dahil sa mga desisyon natin sa buhay na ito. Katulad ng una, separations. Kapag may hiwalayan, naroon ang diablo. Our God is God of unity. So kung kaya hindi sa Diyos yung paghihiwalay, lalong-lalo na sa mag-asawa na naghihiwalay, hindi kagustuhan ng Diyos yan. Klaro po ang sinasabi ng ating Panginoon na kapag kayo ay pinag-isa ng Diyos, ay walang taong makakapaghiwalay sa inyo. At ayaw na ayaw ng Diyos talaga
yung pamilya na naghihiwalay. Kung kaya kahit naligtas po tayo sa tatlong halimbawa na iyon, ngunit nagkakaroon ng mga separations, hindi lang po sa mag-asawa, ngunit kahit sa mga community or sa organizations, nagkakaroon ng mga divisions. Again, that is not from God, no? Kapag walang pagkakaisa at nagkakaroon ng mga hiwalayan, that is also a sign that the devil is still manifesting in your life. Ano pa? Blaming, no? Wala nang tatanggap ng mali, wala nang tatanggap ng kasalanan at itinuturo na lang ito sa iba, no? Na siya yung may kasalanan at hindi ako may kasalanan. So again, masasabi rin natin na ito ay isang sinyalis din na yung dyablo ay nasa ating buhay pa rin. Ano pa? Violence, no? Kapag nagkakaroon na ng matinding mga pananakit, no, sa iyong asawa, sa iyong anak, nagkakaroon na ng mga pasan, nagkakasugat-sugat na ng dahil sa sobrang pananakit, masasabi pa rin natin na yung dyablo ay nasa sa ating buhay. Kapag may pagsisinungaling. At alam naman po natin, lahat ng forma ng pagsisinungaling ay hindi sa Diyos. So yan ay masasabi rin natin na ang dyablo ay nasa sa ating buhay pa rin. Ano pa? Kapag may disobedience, kapag hindi ka na marunong sumunod, sa iyong magulang, sa iyong boss, no, sa gobyerno, sa simbahan, so masasabi pa rin natin na yung dyablo ay nasa sa ating buhay. Okay? Tandaan po natin, ulitin po natin ito, that our God is a God of order. So kung kaya, everything must be in order. Kahit po sa ating buhay, kailangan naka-anchor ito, no, sa kagustuhan ng Diyos. So sana po nakatulong po ang ating presentation ngayong gabi at sana'y nabigyan rin po natin, no, ng kaliwanagan yung ating sarili pagdating po sa ating mga paniniwala, sa mga ginagawa, sa mga practices natin na minsan na hindi na pala para sa Diyos at hindi na sa Diyos. Kaya dapat na po natin itong suriin at dapat na po natin itong baguhin. Sundin na lang po natin kung ano pong itinuturo ng simbahan upang maiwasan rin po ang mga ganitong pag-atake ng ating kalaban.